Panibagong mega oil price hike nagbabadyang muling ipatupad sa susunod na linggo. Pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga jeepney driver at iba pang nasa public transport sector, sisimula na rin ang pamahalaan. 50% fare discount sa MRT3 at LRT2, pati na ang toll discount aarangkada na sa Lunes. Bagong album ng K-pop supergroup na BTS na arirang, top 1 sa iba't ibang music charts. Comeback concert ng grupo mapapanood ng live sa isang online streaming platform. Bad news po mga kasangbahay, nakaamba na naman ang panibagong malakihang dagdag presyo sa langis. Sa susunod na linggo, tinatayang tataas ng 14 pesos hanggang 14 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang 7 pesos hanggang 7 pesos at 50 centavos naman ang madadagdag sa gasolina. Dahil dito, posible nang umabot sa 130 pesos ang kada litro ng diesel at lumagpas naman sa 100 pesos ang gasolina. Sa kabila ng panibagong oil price hike, muling tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa global oil supply. Good news dahil inanunsyo ng Petrogas kahapon ang pagpapatupad ng oil price rollback sa mga pili nitong istasyon. Nagbaba ang kumpanya ng tig-5 piso sa kada litro ng diesel at gasolina. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, layo ng hakbang na makapagbigay ginhawa sa mga Pilipino na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Maaaring ma-avail ang mas mababang presyo ng langis sa mga istasyon ng Petrogas sa Mindanao Avenue sa Quezon City, West Service Road at Moonwalk sa Parañaque. Nanawagan ang Malacanang sa mga nagpro-protestang transport group na pagtiwalaan ang gobyerno sa gitna ng nararanasang labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na epekto ng nangyayaring digmaan ngayon sa Middle East. Giit ng Malacanang, ang kailangan ngayon ay magkaisa at magtulungan ang lahat upang maibsan ang bigat ng epekto ng mega oil price hike. Nilinaw ng Office of the Vice President na wala silang programang cash assistance, maging si Vice President Sara Duterte. Ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang paglilinaw kaugnay ng kumakalat na peking impormasyon hinggil sa cash assistance na ibinibigay umano ng OVP at ni VP Sara. Paalaala ng OVP sa publiko, huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon dahil ito ay isang scam. Para sa sino mang may impormasyon ukol dito, hinihikayat ang ating mga kababayan na agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Bumili ang pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC ng 300,000 barrels ng diesel na inaasahang darating sa susunod na linggo upang mapalakas ang supply ng bansa. Layunin ng Department of Energy na matiyak ang sapat na inventaryo ng langis sa bansa sa gitna ng tumitinding global oil crisis. Pansamantalang sinuspinde ng Philippine Airlines ang ilan sa kanilang mga flight na biyaheng Middle East sa gitna pa rin na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ayon sa PAL, suspendido hanggang April 30 ang kanilang Middle East flights, kabilang na ang biyahe pa Dubai at Doha, para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero at maging ng kanilang mga crew. Ang mga apektado namang pasahero ay maaaring magparebook ng libre sa oras na i-resume ang mga flight. Magsisilbing piskal o prosecutors ang mga miyembro ng House Justice Committee sa isasagawang pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng magsimula sa March 25. Nahaharap si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment bunsod ng umano'y banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, panuluhol at maling paggamit ng confidential fund. Kaya giit naman ng abogado ni VP Duterte ni si Attorney Michael Poa, kung mayroon man silang pinaghahandaan mula noon pang nakalipas na taon ay ang paglilitis na isasagawa na ng Senado bilang impeachment court kung may aakyat na ang reklamong impeachment. I think we have to clarify our legal system. In our legal system, it is not for the accused or the respondent in this case to explain her side. It is for the complainants to actually show first, no,
na meron talaga silang basihan sa mga paratang nila. And if that explanation will come, it will probably be in the full-blown trial, hindi ba? So right now, maaga pa nandun pa lang tayo sa determination of probable cause. Naipadala na ang formal na imbitasyon kay VP Duterte para dumalo sa pagdinig pero wala pang katiyakan sa magiging tugon nito. Yun, magsimula na ako ni Sarore. Doon natutuwa na siya na ganyan. Hanggang sa palalim siya ng palalim. Gusto niya exact time na, exact date, anong laman, kung meron bang construction materials yan o mga pagkain. Simpleng negosyante lang si alias Danny sa probinsya. Dahil palugi ang kanyang negosyo noong 2024, sinubukan niyang mag-apply ng trabaho sa online para makakuha ng sideline. Hindi nagtagal, kinontak siya ng isang nagpakilalang US-based media. Naghahanap umano ito ng military consultant. Para makakuha ng trabaho, nagpakilala siyang kawani ng Philippine Coast Guard. Sa una, simple lang umano ang hinihingi ng kanyang unang handler na nagpakilala sa pangalang Anthony. Pinadalhan pa umano siya ng cellphone na may naka-install na game. Kasama nito ang isang code na gagamitin para makapasok sa isang private conversation. Then, pag-reach out nila ng gano'n sa akin, doon ako nagsabi na Coast Guard ako, which is hindi naman. Kasi yung mga hinahanap kasi nila sa akin is nakabase lang sa Coast Guard. Ang buong akala niya, ginagawa lang basihan ang mga hinihinging impormasyon sa paggawa ng article. Kasi mostly ang ano lang naman, kasi ang idea ko is media. So ang media talaga is nag-uunahan niya kung sino ang una makakuha ng balita. So bali yung Sarore and foreign visit, ang iniisip ko lang nun is ibabalita nila na mayroong ganito sa Palawan, mayroong ganyan. Nagsimula lang siyang magduda pagkatapos magbigay ng impormasyon tungkol sa rotation and resupply mission noong August 2024. Dahil matapos ito, nabalitaan na niya ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa VRP Cape Engaño. Dito na siya nagalit kay Peter at simula noon ay hindi na siya nagbigay ng impormasyon. December 2024, nagpunta sa Pilipinas si Peter para kausapin si alias Danny. Binigyan pa umano siya ng malaking halaga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Nagpakilala umano ito bilang Korean-American. Ngunit tuluyan na siyang nakumbinse na Chinese ang kanyang handler nang bigla siyang lapitan ng uniform personnel at pinaliwanag ang kanyang napasok. Enero o Pebrero 2025, napansin umano niyang may sumusunod na sa kanya. Nakauwi na ng Pilipinas ang 26 na mga Pilipino na nasagip mula sa labor trafficking sa Malaysia. Dumating ang mga ito sa NAIA Terminal 3 noong March 16 na binubuo ng 16 na kalalakihan at 9 na kababaihan. Ang mga biktima ay pawang mga nasa edad 20 hanggang 40 anyos, kung saan mayorya sa kanila ay iligal na dumaan sa mga backdoor hanggang sa makarating sa Malaysia. Kinokonsidera ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ipatupad ang nationwide ban ng online gaming platform na Roblox dahil sa umano'y iligal na aktibidad ng nasabing app. Sa pahayag ng CICC, binibigyan nila ang Roblox ng 1 buwan para iayos ang anilay issue sa app na threat actors gaya ng pedophiles at drug traffickers na ginagamit ang platform bilang hunting grounds ng mga underage user. Higit 100 malalaking bangkang Norway, sudsod at galagad ang hindi na magamit sa ngayon ng mga mangingisda sa Guni, Bulacan. Napigilan na ang mga itong pumalaot sa dagat, sanhi ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kada 10 araw na biyahe noon, mahina na ang 900 liters na konsumo. Ang gastos na 52,000 noon, ngayon ay 80,000 na sa diesel pa lang. Bukod pa ang bayad sa mga mangingisda at gastos sa pagkain. Patuloy ang pagbuga ng abo mula sa Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga, kung saan umabot sa 500 metro ang taas na inilabas nito mula sa crater. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission kaninang 5:58 ng umaga na tumagal ng 43 hanggang 184 minutes. Nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Bulacan o sa Bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Nagpaalaala rin ang PHIVOLCS na mahigpit pa rin hindi pinahihintulutan ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa Bulkan
dahil sa posibleng panganib mula sa biglaang phreatic eruptions at precursory magmatic activity.